Hi guys! So for today's video, kasama ko si Kuya Liklik. So ngayon pag-uusapan natin kung kamusta nga ba siya dito sa United Arab Emirates. So quick lang to kasi dadrop ko na siya dito sa bahay nila. So Kuya, kamusta ka naman? Okay lang, ngayon still naghahanap ng work. Yeah, so Kasi dito sa Dubai hindi ganun ka dali maghanap ng trabaho. Which is marami pero ang offer talagang sobrang mabababa talaga. Oo, dihado ka naman. So ilang months ka na Kuya walang trabaho? Mag-8 na. Mag-8 months na. Pero meron ka naman pinagkakakitaan. Oo, kumikita naman ako sa coaching, ganun. Oo, so guys, kung hindi nyo alam, si Kuya Liklik is nagbabadminton, nagko-coach siya. 1 minute, may tumatawag po Okay guys, so sorry may tumawag. So si Kuya Liklik is nagko-coach dito ng badminton. So kung gusto niyo pala magpa-coach is siya yung kontakin niyo. Mashallah. So magkano naman kinikita mo dun Kuya sa Ayan, 300 per head, 6 session. 6 sessions na yun. So okay na rin. Kung di nyo alam, napakagaling ni Kuya Liklik sa pagbabadminton. Mashallah. Lagi nagcha-champion po yan. Ay! So sige, usapang OFW. So sa 8 months na hindi nakahanap ng trabaho, kamusta, mahirap ba? Napakahirap kasi kailangan mong kumita pang bahay mo monthly. So then yun nga, kailangan mong mag-prepare ka rin pang visa mo. Then syempre may kailangan mo kumain, gano'n. May mga everyday na laro ka, may lakad ka, kailangan mo din syempre na extra budget pang pamasahe man lang. Konting pangkain. So napakahirap. Mahirap. Pero bakit buti hindi kayo sumusuko? Ay wala, kasi pag uuwi kasi mas mahirap sa Pinas eh. Ay actually totoo. Which is andito na rin naman ako, so kailangan laban lang, huwag mawala ng pag-asa. Pero buti hindi nyo naisipan nga yun, umuwi ng Pilipinas, mag-for good. Yun, actually pinauwi na nga ng pamilya ko kasi mas okay daw doon, at least kakain kahit pa paano. Kaso parang ako rin lang din ang aasahan nila, so pag kami magsasama-sama doon, wala na rin din mangyayari. So it means ikaw ang breadwinner. Sa ngayon kasi wala lahat may pamilya ng kapatid ko eh. So it means breadwinner, alam nilang wala kang trabaho sa Pilipinas. Oo, sinabi ko naman, kaya sabi ko medyo matagal akong hindi nakapagpadala. Okay. So pag ganyan kadalasan yung mga nasa Pilipinas, iniisip ka rin talaga. Kaso ang way nila na pag-comfort sa'yo is pauwiin ka ng Pilipinas. Oo, kaso pero bilang isang kasi nasa isip natin, kaya tayo lumayo para sa kanila eh. Kung uuwi din tayo ng wala din. Sayang yung 8 years mo sa Dubai na kung susuko ka lang ng ganong kabilis. Oo, totoo naman. Pero nag-i-enjoy naman kayo ngayon sa ginagawa. Oo, ando naman yung pag-enjoy at saka napakarami namang kaibigan na nandyan na sumusuporta kahit pa paano. Pang grocery, pang kain, minsan laging aayain ka sa labas kakain. So yun, malaking bagay na yun. Kaysa naman ikaw pambibili ng pagkain. Totoo. So guys, nakita kami ni Kuya Liklik kasi may expire na bukas yung visa nyo. So kailangan niyang mag-exit. So pang na-exit yun na po itong nangyayari. So sa 8 months, 5. Then dalawang extend. So buti nakakita kayo ngayon ng pera. Oo, nagbayad na kasi yung mga every month kasi nagbabayad yung mga estudyante ko. So kanina nag-meet kami sa Fortuna, kaya yun, kinuha ko yung mga payment nila. Sabi ko kailangan eh. Pero at least buti na lang, napakamaparaan. So guys, hindi lahat talaga nagpupunta dito sa United Arab Emirates is parang sinuswerte. So hindi lahat ng luck, pero nasa tao pa rin. Kasi katulad nyo, tingnan nyo Kasi kailangan maparaan ka, kasi pag hindi ka gagawa ng way, wala. So paano nyo ka talaga. Totoo, paano nyo hinahandle yung stress pag ganyan? Ayun, yun nga, yung way ko na lang para malibang, yung kung hanggat maaari, kung pwede nga lang, lagi ako nasa court. Kasi once na nandun ka sa bahay mo, nakahiga ka sa bed mo, wala, may stress ka. Lahat papasok yung mga problema. Na paano na naman ako nito, saan ako kukuha ng ganito. So at least nag-iisip kayo pag mag-isa kayo na paano kukuha ng mga ganito. So gumagana yung utak nyo na talagang kailangan ko. So bukod sa pagtuturo ng badminton, ano pa po yung ginagawa nyo? Ayun, nag-handle naman ako ng group, nakakumikita din naman ako doon. Like for example, last night kumita naman ako siguro mga 160, 150. Yan, sa 3 hours mag-handle ka lang ng queuing. Pero ano po ba ang Ano po ba ang hanap ng work na yun? Actually, ang 4 years naman akong chef. Naghahanap ako ngayon ng assistant chef. Kung meron mga bakante, ganun. Pero mas target ko talaga butcher kasi
yan na yung field ko eh. Naging medyo hustler ko na yung pagiging butcher. Ay talaga, butcher pala kayo dati. Ilang years kayo naging butcher dito? 4 years. 4 years. 4 years na sa resto, then nag-change ako ng line. After nun, naging 4 years naman ako sa butcher. So mas na-enjoy pala yung pagiging butcher talaga. Oh, actually kaya kailangan ko kung kasing pagbutihan at kumuha pa ng maraming kaalaman about butcher kasi demand sila sa New Zealand eh. Gusto Actually mo? mga kabatch ko nasa New Zealand sila tatlo. Bakit hindi pa kayo sumunod? 4 years lang kasi experience, 5 years kasi yung requirement. So kailangan ko pa ng more than 1 year dapat pa. pala yun talaga yung i-ano nyo, ipurso nyo. So at least nakakatuwa kasi si Kuya Liklik is maganda yung pangarap niya, maganda yung goal niya na makapunta ng New Zealand. Yun yung goal ko eh. Kaya kailangan kumalap ako ng maraming knowledge para at least pag ando na ako sa New Zealand, at least hindi naman ako mumukhang kayaya. Hindi, kaya nyo naman, alam nyo naman mga Filipino talaga is natututunan lahat ng bagay. Saka ano kayo, talagang survivor kayo dito, no? Wala naman choice. Laban lang. Kaya saka huwag kayo magpapalaman sa stress kasi once nagpalamon kayo dyan, na-depress kayo, na-stress kayo, yung utak nyo talagang mahihirapan kayong kumbaga mas lalong lalala yung problema o whatsoever. So nakakain naman kayo 3 times a day. Oo naman. Okay naman. Minsan sobra pa eh. Wow! Kasi alam nyo guys, napakabait ni Kuya Liklik. Wala akong masabi sa kanya. Saka kita nyo, sabi niya yung mga kaibigan, nagpo-provide. Kasi nga, alam natin kung paano makasama si Kuya Liklik. Napaka-bless ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Totoo yan. Lalo na, so wait ka lang. Everything happens for a reason and there's always a right time for everything. Malay mo may mas plano. may magandang nakalaan. Kaya Mas maganda nakalaan si God para sa'yo. Pero you're still looking for a job talaga. Nag-a-apply ka as a butcher, ganyan. Nakakakuha ka naman ng mga interviews. Malimit ako may interview ka. Kalimitan lang. Palang talagang sobrang liit ng offer. Then karamihan dito pagka hindi ka magiging practical, madaming scammer eh. Hihingan ka agad ng down payment, ganyan. So, bakit kailangan ng down payment? Saan? Papuntang New Zealand o kailangan daw dito? nila while processing. Yung iba naman sasabihin nila kaya i-hard ka tapos sa'yo daw ang visa. So sabi ko pag ganyan hindi yan legit pag ganyan. Oo, pag may involved na pera. Yung mga kasabay kaming kinuha na ng pera after nun wala hindi na sila makontak. So pag kailangan mag-down maximum 500 to 400. Grabe naman. Dito sa Dubai hindi kasi dapat gastos ng employer talaga yung kailangan visa. pagka sinabi nilang sa'yo ang visa wag. Wag. It's not legit talaga. So ano yung gusto niyo sabihin sa mga taong gusto mag-try dito sa United Arab Emirates? Kasi ang daming mga gusto pumunta dito pas maghanap ng trabaho. Akala nila madali. Akala nila pag pumunta sa ibang bansa agad-agad. Ayun, pagka may plano kayong mag-ibang bansa, especially dito sa Dubai, magbaon kayo ng maraming lakas ng loob at saka mahabang pasensya. Kasi hindi naman lahat ng tagumpay sa isang click makukuha mo yan. Totoo yan. Marami kang pagdadaan ng struggle, problema. Madadown ka talaga as in. Matutunaw ka sa problema. Pero after naman na mapagtagumpayan mo yun, for sure, talagang napakaganda ng next nun. Yeah, so, kailangan lang maging, yun lang, laban, maging matatag. Saka for sure, magiging proud ka sa sarili mo. Siyempre pag naranasan yung lahat. So ngayon, nandyan kayo, you can say na nandyan kayo ngayon sa mahirap na sitwasyon. Pero hanga ako sa inyo kuya kasi at least diba na ano nyo talaga bawal kasi tumigil eh. Bali ilang years na kayo total dito sa UAE? 8 years na. 8 years na kayo? 2015 magna 9 years na ako ng May 19. May 19 eto na sa ano na malapit na 9 years? 9 years magna 9 years na. Pero mag-side ka na lang dito ba tayo kuya? Okay. Turo nyo na lang kuya yan kasi hindi ko masyado. So malapit na po kami dito kay kuya. So yan po si Ruel. Malaki, may help dito na lang. Dito ba tayo? Dito na, hindi. Dito na ako sa tabi. Dito na lang po. Dito ko na lang i-ano po kuya. Okay po, thank you kuya. Thank you po sa very good. Mga kailangan nyo po ng about sa mga visa and mga may problema ka sa mga papel. Yan lang po kontakan nyo lang po si Sir Ruel. Sige, thank you po. And po. Goodbye Thank you so much. God bless. Thank you. Bawal ako mag-party. Bye po.
So guys, masyadong biglaan po tong interview natin kay Kuya Liklik. So thank you so much Kuya Liklik. So sana maging okay pa kayo dito sa United Arab Emirates. Alam ko napakalakas nyo, at sa lahat ng mga bayan natin gustong pumunta dito sa United Arab Emirates. So yun na isa sa mga real life story ng ating isang kababayan na nagsusurvive dito sa United Arab Emirates. Okay, so thank you so much guys for watching, and see you guys here.